Ngayon naman natin ang isang makabuluhang interview mula sa aming kasamang si Emil Carion. Emil, magandang umaga. Magandang umaga sa iyo, Audrey, at sa ating mga kabalitaan. Narito po tayo sa portion kung saan makakapanayam natin ang mga taong nasa likod ng mga mahalagang balita. At ngayon po, tayo ay pinalad na binisita ni Attorney Jose Malvar Villegas Jr., ang founding chairman and president ng Citizens Crime Watch, isa sa pinakamatibay moog institusyon ng mga NGO o grupo ng mga sibilyang lumalaban kontra krimen. Sir, magandang umaga po, Attorney Villegas. Welcome po sa Balitaan. Magandang umaga sa iyo at sa mga nakikinig dito sa program ninyo. Yes sir, isang karangalan po na ngayon ay katabi ko kayo. Although talagang palagi ko yung pinapanood sa inyong mga matitibay na programang lumalaban sa krimen. Kumusta po ang ating CCW at ang kampanya kontra krimen? Well, we just celebrated the 21st anniversary of CCW last January. At siguro, alam naman ng tao kung gaano ng kalawak at karami na ang nagawa ng Citizens Crime Watch ukol sa pakikibaka. Hindi lamang laban sa krimen, kundi sa korupsyon. Na sa ngayon, ang CCW sa pagkatao ng inyong abang lingkod ay isa sa mga petitioners na nanalo doon sa as unconstitutional ng pork barrel ng Supreme Court. Congratulations, sir. At ngayon naman po ay napakainit ng usapin tungkol sa krimen. Partikular, ito pong mga riding in tandem. Meron pong mga panukala, yung katulad ng pagsusuot ng mga vest na may plate number. Ano po ang take nyo rito? Well, alam mo, kami mismo sa Citizens Crime Watch ay naapektuhan itong mga pamamaraang ginagawa ng mga kriminal na tinatawag nating riding in tandem. Gawa ng kamakailan, yung abogado ng Citizens Crime Watch ay binaril ang kanyang may bahay at siya po naman ay awa ng Diyos ay nakasurvive dito sa pagkabaril ng riding in tandem. I'm referring to Attorney Raymond Fortun na siya ang leading lawyer ng Citizens Crime Watch sa aming petisyon sa Supreme Court laban sa pork barrel. So ano po ang inyong ginagawang konkretong aksyon aside from your 1 million plus members na nationwide? Yes. Ano po ang inyong mga instruction? Pinag-aralan ko ito bilang isang abogado, that there is no violation of any human right, as they say, if you more or less kung ipagbabawal mo ang riding in tandem. Hindi ka nakakalabag ng karapatang pangtao. So, ang Citizens Crime Watch to put a finish to this very dangerous methods of being used by the criminals, may panukala po kami na maghain ng isang batas na ipinagbabawal ang riding in tandem. Sa madaling salita, wala na tayong pag-uusapan kaysa maglalagay ka ng helmet na may nakalagay na numero, kaysa maglalagay ka ng sign na para makilala kung sino yung mga tao, kung anumang sign na ilalagay mo. Yan hindi na magiging moot and academic kung ipagbabawal mo ang riding in tandem. Kasi wala ng tandem. Wala ng tandem. At saka napakahirap. Pinag-aralan namin ang bumaril na ikaw pa rin ang nagpapalakad ng motorsiklo. Mahirap kang makatama. Sa Hollywood films, meron yun. Not in real life. Si Clint Eastwood, pwede yun. Kaya precisely, sipat ng namamaril kasi hindi siya naghahawak ng motorsiklo at libreng-libre siyang kumilos sa pagbaril sa
taong kanyang sinisipan. Ito po Pero yung- pagka ikaw mismo ang nagmamaneho ng motorsiklo, mahirap kang makatama unless praktisado ka. Ito yung Philosophy 101, logic. Kung ayaw mong malasing, wag kang uminom. So kung ayaw mong magkaroon ng riding in tandem, walang nakaangkas. Yes. Okay. Yan ang we have already decided to prepare a bill. Okay. Hindi municipal ordinance kasi bawal ang tandem dito sa lungsod na ito, hindi naman bawal sa susunod, and so forth and so on. So we have met with some congressmen who have promised to file a bill Yes. prohibiting riding in tandem. Yes. So, kumusta naman po itong ating mga laban, iba pang mga arena ng laban na talagang ini-espouse ng CCW? Well, ang latest pwede kong ipagmalaki ay yung CCW namin sa Lipa City. Ang isa sa naging bahagi dito sa pagka-expose ng Mexican drug syndicate sa Pilipinas na nahuli doon sa isang asyenda sa Lipa City. Ang nagmonitor nito ay mga miyembro natin ng Citizens Crime Watch sa pamumuno ni Jerry America. Kaya si Jerry, hindi siya natatakot. Sabihin ninyo, sir, pagka kayo in-interview na ako ang isang nag-monitor ng movement dito sa asyendang ito na kinalabsan ay ito pala ay ginagamit ng Mexican drug syndicate na may mga kaanib na Pilipino na dito mismo sa Lipa nag-ooperate. Kung matatandaan mo, ito ring grupo ko sa Lipa ang nakapag-expose ng pinakamalaking shabu laboratory sa kasaysayan ng anti-illegal drug campaign. So, pinupuri ko po itong mga miyembro kong ito, especially so na ang tinutuunan namin sa ngayon ay itong droga sapagkat hindi lamang ang mga pangkaraniwang sinasabi mong kabataan ang nagdodroga, pati na mga adults ay nagdodroga at professionals at that. Yes, okay. Ang mga kabayanihan po ng ating mga CCW at ang mensahe nyo rin sa ating mga kabalitaan, sana po sir maimbita namin kayo ulit at talagang napakarami po ng inyong pwedeng i-share dito sa amin. Ang inyong pong mensahe sa ating mga kabalitaan. Nung araw, kami ay ipinagmamalaki namin yung aming programa sa telebisyon na alam ng lahat. Yun po ang Police Hour. Ito po ay isa sa mga napakatagal na naging programa sa telebisyon at napakaraming impormasyon itong naibigay na ang naging resulta ay nakahuli ng mga wanted criminals at saka nakaprevent ng krimen na maganap. Kaya akin pong minumungkahi sa inyong television program na magkameron tayo ng isang regular report ng krimen sa araw-araw sa pamamagitan ng programang ito na kung saan ay handa ang Citizens Crime Watch na ibigay ang anumang impormasyon sapagkat halos minuto-minuto sa isang araw ay nakakatanggap ng mga impormasyon tungkol sa krimen ang Citizens Crime Watch sa kanyang napakaraming chapters all over the country that comprises some 1.3 million card-bearing members. Okay. At ako'y nagpapasalamat kaya akin pong sinabi kay Emil na itong mga miyembro ng staff mo ay kinukonsider ko na mga member ng Citizens Crime Watch. Thank you, sir. Isa pong karangalan, maraming salamat sa pagbisita po at sharing sa atin ni Attorney Jose Malvar Villegas Jr.,
isang dugong bayani at ang founding chairman and president ng Citizens Crime Watch.